Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang pagbabalik para sa ating bagong aralin, ang ikawalong kabanata ng El Filibustrismo, Maligayang Pasko. Nang magising si Uli ay namumugto ang kanyang mga mata at napansing madilim pa ang bahay ngunit tumitilaok na ang mga manok. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling ang birhen ay nakagawa ng himala at hindi ang pagsikat ng araw. Siya'y nagbangon, nagkrus at nanalangin ng taimtim at dahan-dahang nagpunta sa batalan. Walang himalang nangyari, ang araw ay namamanaag na. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang tilaukan ng mga manok ay nag-ibayo. Madali pang magagawa ng berhen ang magpadala ng 250 piso. Ano nang ibigay sa kanya ng ina ng Diyos ang halagang iyan? Sa ilalim ng imahen ay walang nakita kundi ang sulat ng amang humihingi ng pantubos na 500 piso. Wala nang dapat gawin kundi lumakad. Nang makitang hindi kumikilos ang kanyang ingkong, ay nakalang natutulog lamang ito kaya't nagluto na siya ng salabat na pang-almusal. Panatag ang kanilang kalooban. Ano ang dapat niyang ikalungkot? Hindi naman napakalayo ng pupuntahan niya. Nakauuwi siya tuwing ikalawang araw, makadadalaw sa kanyang ingkong. Alam ni Basilio ang kanilang usapan kaya't malimit nitong sabihin, kung ako'y doktor na at kasal na tayo, hindi nakakailanganin ng iyong ama ang kanyang lupain. Samantalang nag-aayos ng tampipi ay nahipo niya ang kanyang laket. Kaya't idiniit ito sa labi at hinagkan. Ngunit inilayo agad at pinahiran sa pangambang mahawa. Ang lakit na iyon na may brilyante at esmeralda ay buhat sa isang ketungin. Nooy maliwanag na, nakita niya ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha ang kanyang tampipi ng damit at nakangiting lumapit sa mantanda upang umalik sa kamay. Pagdating po ni ama, ipakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ang ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Nang makitang nahihilam ng luha ang mata ng matanda, sinuong ang kanyang tampipi at madaling nanaaw sa hagdanan, ngunit nang muling lumingon sa kanilang tahanang bahagi ng kanyang kabataan at hanggang pagdadalaga. Nang makita niyang nag-iisa na siya, walang tao, at ang mga bintana ay nakasara pa ng bahagya at walang nakadungaw. Siya'y napahinto, sa kanyang mga mata'y dumaloy ang mga luha. Napaupo sa isang buwal na punong kahoy sa daan at nanangis. Mataas na ang araw nang magbukas ng bintana si Tandang Selo. Tinatanaw niya ang mga nagdaraang taong nakabihis ng kanilang damit na pamista papunta sa bayan upang magsimba. Halos lahat ay may akay o kaya may kilik ng mga bata. Ang araw ng Pasko sa Pilipinas ayon sa matatanda ay siyang pista ng mga bata. Mga batang iba naman ang palagay na maaaring sabihing ang Pasko'y kinatatakutan nila. Ginigising sila ng maaga sa araw na ito, binibihis at sinusuotan ng mga bagong damit na pinakamahal at pinakamaganda nilang natatago at isinisimba ni sila sa misa mayor na tumatagal ng halos 1 oras. Pinagtitiis sila ng malabis na sa init at sa nakahihilong amoy ng nagsisiksikang mga tao. Kung hindi man pagdadasalin ng rosaryo ay kailangang manatiling walang kibo. Sa bawat galaw o kalikutang makapagpaparumi ng damit ay isang kurot ang katugon. Pagkatapos ay dinadala sila sa bahay-bahay upang dalawin ang mga kamag-anak. Mamamaskot humalik sa may. Sa mga bahay na pinupuntahan ay kailangan silang magpakita ng galing sa pagsayaw o pag-awit na kanilang nalalaman. Kasama rin ang kurot at galit kapag mga kamag-anak na kinukuha ng kanilang mga magulang at hindi na nila alam kung saan napupunta. Ang tanging natitira sa kanilang gantimpala at bakas ng Pasko ay mga kurot. Iyan ang kinagisnang kaugalian ng mga batang Pilipino. Ang mga taong may edad na, ang mga nagsasarili na, ay nakikisangkot din sa pamamagitan ng pagdalaw.
pagluhod at pagbati ng maligayang Pasko sa kanilang mga magulang at mga kamag-anak. Ang kanilang aginaldo ay matamis, prutas, isang basong tubig o isang bagay na walang gaanong halaga. Nakita ni Tandang Selo na nagdaan ang lahat niyang kaibigan at malungkot na inisip na wala siyang pang-aginaldo kanino man sa taong iyon. Samantala ang kanyang apong babae ay umalis nang wala rin siyang naibigay at hindi rin nakabati sa kanya ng magandang Pasko. Nang tanggapin ni Tandang Selo ang mga kamag-anak na kasama ng mga bata ay nagulumihanan siya. Hindi siya makabigkas ni isang mang salita, gaano man ang kanyang pagsisikap ay walang maibukang pangusap sa kanyang mga labi. Hinipo ang kanyang lalamunan, umiling, inuga ang ulo ngunit wala ring nangyari. Nang hinangad tumawa, ang kanyang mga labi ay kuminig at wala narinig kundi isang impit na tunog o ungol. Nagkatinginan ng mga babae. Napipi na! Ang sigawan ng mga kamag-anak. Ang buod ng ikawalong kabanata ng El Filibusterismo, Maligayang Pasko. Isang mabalasik na Pasko. Si Huli ay pumasok bilang utusan at si Tata Selo ay napipili sa sunod-sunod na malas ng pamilya. Hanggang dito na lamang ang talakayan tungkol sa ikawalong kabanata ng El Filibusterismo, Maligayang Pasko. Maraming salamat sa pakikinig at magkita muli tayo sa susunod na kabanata. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.